Pagpasok nila ng bahay, galit na sinipa ni Adonis ang upuan. Nagangalit ang bagang na nakakuyom ang kamao nito. His heart raced with madness. Kung nahuli lang siya ng ilang minuto, baka may nangyari na kay Hazel. Shit! Napasabunot siya sa buhok. Kita ng malalaking ugat sa kanyang sentido at leeg. Namiming pa ang mga ito na halata talaga ang pagkayamot niya. Galit siya sa kanyang sarili kung ba't tiniyaan niyang sumama to kay Andrea nang hindi siya kasama. Nagtiwala siya na may pagdiriwang sa pupunta ng dalawang babae kaya walang mangyayaring masama. Ngunit nagkamali siya dahil ito pa rin ang nakursundahan sila ng mga lasing na pumunta roon. Hazel is a beauty at hindi maiiwasan na may mahuhumaling dito. Ang dahilan kung ba't di siya sumama dahil ayaw niyang isipin ng dalaga na binabantayan niya ito. Baka makasal ito kung lahat na lamang pagbabawal niya. Gusto niya mag-enjoy to at mag-side on na di iniisip kung magsiselos ba siya o magagalit na makihilubilo to sa ibang tao, lalo na makipagsayo to sa ibang lalaki. Gusto niya malayan nitong gawin ang mga bagay na gusto nitong gawin. Shit! Marutong na mura niya at sa pangalawang pagkakataon, ang dingding naman ang sinuntok niya. Paulit-ulit na ginawa niya yon pero di pa rin naibsan ang galit sa puso niya. Kahit may dugo ng kamao niya, inignoran niya ito na para bang hindi ang kamay niyang nasasaktan. Sa sandaling to, hindi niya alintana ang sakit na dulot sa pagsuntok niya sa dingding. When he raised his fist to punch the wall again, a small hand held his wrist. Pinigilan sa nito ang gawin ulit ito. Hindi niya riningon si Hazel at nanatiling nakaharap lang siya sa dingding. Kahit nang humigpit ang hawak niya nito, hindi siya nag-react. His eyes were burning with fury and he did not want her to see this kind of expression in his face. Because he knows how ugly he is when he's mad. He was like a beast. Bitaw! Maring utos niya na hindi pa rin siya binitawan. Hazel, let go. Adonis, alam kong galit ka sa kanila pero okay na ako, please. Huwag ka na magalit kasi natatakot ako. Nakakiusap at tumihikbing saad nito. Natatakot ako makitang galit ka, please. Maring pumikit siya at di tumitingin dito na binaklas niya ang pagkakahawak ito sa kanya. Pagkatapos, dinilikuran niya to at kumuyom ang kamao niya. He laughed at himself mockingly. Pakiramdam niya napakawalang silbi niya. Di man lang niya mailayo ito sa kapahamakan. Pumasok ka na sa kwarto mo, Hazel. Malamig na utos niya. Bakit parang galit ka sa akin? Lumakas ang pag-iyak nito dahil sa inasal niya. At lalong bumigat ang kalooban niya nang marinig iyon. Kung galit ka dahil basta na nang kaming pumayag sa gusto nila, sana maintindihan mo naman kami. Galit ako sa sarili ko at sa dalawang lalaki na yon. Sigaw niya. Kung pwede lang pinatay ko na sila kanina. Humarap siya rito at napahilamos. Pakiramdam niya sa sabog na talaga siya sa galit. He has a hard time gathering himself so he can calm down. Marahas siyang napahinga at akmang tatalikod ulit para iwan to, pero agad niyakap siya nito na mahigpit para pigilan siya. Binaon nito ang mukha sa likod niya habang humihikbi, at habang naririnig niya ang pagsinghot nito, lalong kumukulo ang dugo niya, lalo na sa lalaking naabutan niyang pilit na halikan nito. Kung nahalikan lamang talaga ng pilatong yon si Hazel, babangasan niya ang bibig nun o kaya tatahiin na lamang niya. Wala ka namang kasalanan eh. Huwag kang magalit sa sarili mo dahil hindi naman natin alam na mangyayari to. Usal nito, tumigpit ang braso nito na nakayakap sa kanya. Nanginig pa rin ang buong kalamnan niya, kaya't panay ang paghugot niya na malalim na hininga. Kung hindi kami umalis doon, masisirang inihanda ng pamilya na ikakasal. Ito ang pinakamasiyang parte ng buhay nila at ayaw namin sirain yon. Sorry, Hazel. Napakapikit na usal niya. His voice was low and heavy as if he is hurting. Bakit ba niya binubunton sa dalagang inis niya? Inalis niya ang kamay nitong nakasalikop sa may tiyan niya at tumarap siya rito. Kinulong niya ang mukha nito sa mga palad niya bago pinagdikit ang noon nilang dalawa. The looks in his eyes were full of pain, fear and wrathfulness. Kaya naman pumikit siya para di nito makita to, pero alam niyang nakakita pa rin ito dahil hinahawakan itong pisngi niya. Takot na takot ako kanina habang naririnig kong nakakadiring halakak ng mga lalaki nang tumawag kayo. Maraming negatibong senaryo ang agad pumasok sa utak ko para ako mababaliw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nagdagis ang bagang niya. Kapag lasing ang isang tao, lalo na kung may maladimonyong ugali to, ay gagawa ng mga bagay sa hindi mo maiisip na gawin ng isang matinong tao. They will start acting insane. Makakalimutan nila ang matinong pag-iisip nila, kaya halo-halo ng nararamdaman niya habang nagmamaneho kanina, papunta sa binanggit ng lalaki na barracks. Doon kasi pumupunta at tumatambay ang ibang mga binata rito. Kung gusto nilang magkasiyahan, doon palagi ang pinupuntahan nila.
Malakas siyang napapamura kanina habang mabilis na pinapatakbo ang pick-up. He's even chanting in his head that everything is okay. And when he saw that man trying to do something to her, he exploded. Ang gusto na lang niyang gawin katayin ito nang hindi na makapanakit pa ng iba. Kulang pa ang ginawa niyang pagsuntok sa lalaking yon, but he will make sure to put him in jail. He tried to lay his hand on his woman, kaya hindi niya mapapalagpas ang ginawa nila. Hazel, hindi ko hayaang mangyari ulit sa ito. Sisiguraduhin ko yan. Bulong niya at tinampian ng halik ang labi nito. Hindi ito ang mood para gumawa sila ng milagro, kaya niyakap na lang ito na mahigpit. Pumasok sila ng kwarto at kinuha ni Hazel ang medicine kit. Kinamot ang kamay niya na pinagsusuntok niya sa dingding. Pagkatapos ito lagyan ng ointment at bandage ay hinaplos pa nito iyon. Kapag daka yumuko ito at hinalikan ang likod ng kamay niya na para bang sa paraan na ito'y mawawala ang sakit. Pagkatapos nahiga sila sa kama habang yakap niya ang dalaga. Tahimik at walang nagsasalita sa kanila. Because of this incident, he is afraid of her being mistreated and hurt again. He is afraid that when he's not looking and paying attention to her, someone might try to harm her again. At sa kaisipang to, muling kumulo ang dugo niya sa galit. You're still angry. Nararamdaman ko sa mabilis na pagkabog ng puso mo. Mahinang saad ni Hazel. Humugot siya na malalim na hininga at pumikit. Nang muli siyang magmulat ay bumalik na ang kalmadong ekspresyon nila at naging normal na rin ang heartbeat niya. This is the last time that you will be hurt, Hazel. Dahil sa susunod, hindi ko na nga mapapayagan yon. Bulong ng puso niya. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa presinto. Sinamahan niya ang dalawang dalaga na mag-file ng kaso. Nasa tabi lamang siya ni Hazel at nakikinig sa mga sagot nito sa tanong ng pulis. Pagkatapos na maasikaso lahat, nagbiyahe na sila papauwi. Si Andrea ay sumasama sa kanila papunta sa bahay. Naupo sila doon at nang tingin niya ay ang dalaga, bakas ng guilt sa mukha nito. Habang si Hazel mukhang kumalma na rito at nawala ng takot na nakaguhit sa mukha nito mula kagabi hanggang sa pagising nito kaninang umaga. I am sorry. Kung hindi kanya inaya na pumunta roon kagabi, hindi siya masasaktan? Mahinang bulong nito. Wala kang kasalanan, Andrea, saad ni Hazel. At ginagap ang kamay nito. Sisisihin lamang kita kung ikaw ang nagplano. Biro ni Hazel. Hindi ako baliw para mag-utos ng tao at saktan kayo. Lukot ang mukhang bulalas nito. Hindi ko gagawin yon kahit pa nga namumuhi ako sa isang tao. I would never degrade myself by doing that kind of nasty thing. Ano pa ang silbi ng pag nag-aralan ko kung sisirain ko naman sa kabaluktutan ng pag-iisip ko? Ikaw naman, binibiro lang kita. Natatawang sabi ni Hazel. Pero mabuti na lang at agad na nakita tayo ni Adonis kagabi. Kung hindi, baka natuloy ang balak nila. Malaking kalokohan ang dalawang yon, pero ngayon lang sila gumawa ng ganito. Baka umakit ng alak sa utak nila at pinasok ng kademonyohan ang isipan nila. Lalo pat maganda kaya't panigurado na nakuha mo ang atensyon nila. Ani Andrea. Hindi na siya nagkomento pa sa usapan ng dalawa at nakikinig lamang siya. Ngayon na nakasuhan na ang dalawa, ay tuluyan na rin kumalma siya. Adonis, hindi ka ba galit sa akin? Tanong ni Andrea sa kanya. Anong dahilan para magalit ako sa'yo? Hindi naman makita ng utak ko para isisi sa'yo ang bagay na to? Saad niya. Nahihiyang ngumiti si Andrea kaya bumungis nga si Hazel. Kalimutan na natin ang bagay na to. Bumisi ito at bumulong sa tenga na una kaya tumaas ang kilay niya. Sumulyap naman si Andrea sa kanya. Bago sinabing, sa bahay? Tumango si Hazel at malawak ng ngumiti. Hindi pwede dito at baka bago pa natin simulan ay pigilan na tayo ni Adonis. Sa sinabi nito, nahulaan na niya kung ano ang sinabi nito kay Andrea. Ano ba ang gagawin ng dalawa sa bahay kundi ang uminom ng rice wine? Di pa niya nalilimutang nabanggit ng dalaga na gusto mo rin itong tikman iyon. Akala ba niya hindi nito alam kung anong plano ninyo? Mababa ang boses na saad niya. Napanguso si Hazel at hinampong sinabi na wine lang din naman yun eh. Pero ayaw mo pa rin na uminom ako. Hindi sa pinagbabawalan kitang uminom pero kaya nga si Andrea ang gusto kong kasamang uminom dahil babae siya. Giit nito. May shift ako mamayang gabi kaya hindi pwede. Saad ni Andrea kaya't nalaglag ang balikat ni Hazel. Pero dadalhan na lang kita rito bago ko pumunta ng trabaho. Sige, gusto ko yan. Nilinga siya nito at may pag-aasam na tinignan siya. Iinom ako mamayang gabi. Tinignan niya to na ilang segundo bago sumusukong tumango.
Lumiwanag ang mukha nito at mabilis na yumakap sa kanya. Hindi tuloy niya mapigilan ng sarili at para itong bata na minsan kong umakto. But of course, hindi siya na-turn off. He still likes her. Everything about her is perfect for him. Bumuntong hininga si Adonis nang makita niya na nakasubsob sa kanyang palad si Hazel. Hinayaan niya tong uminom ng rice wine sa sala habang nanonood ng palabas. Siya naman nagpaalam na may gagawin siya na kwarto, pero sa totoo lang may trabaho siyang tatapusin. 2 oras lamang na iniwan niya ito. Pagkalabas niya ng kwarto na ito ay lasing na. Katulad nung nakaraan, knockdown ito. Pinatay niya nakabukas pa rin na TV bago nilapitan ng dalaga. Tumungay muna siya sa nakapikit na dalaga at napailing. Namumula ang pisngi nito at bahagya pang nakawang ang labi. At kung hindi siya nagkakamali, laway ang kumikisnap sa may mesa. Kumilos siya, tinawakan yon at hindi nga siya nagkamali dahil basa ang mesa. Messi! Anang maliit na tinig sa ulo niya. Akmang bubuhati niya to para dalhin sa kwarto ng bigla. Nagmulat to at namumungay ang mga matang tinitigan siya nito. Nakangiti pa to na matamis sa kanya. Wala itong pakialam kahit na basa ang pisngi nito. Nasamnyo pa niya sa hininga nito ang amoy ng rice wine na nainom nito. Adonis! Langong tawag nito sa kanya at kinawit ang mga braso sa batok niya. Ngumiti ito at binugahan ang mukha niya. Kahit tumama sa mukha niya ang amoy ng alak na hininga nito, hindi pa rin siya kumibo. He just stared at her silently. Kumarap to na ilang beses sa kanya. Alam mo ba ang dahilan kung ba't ako gustong turuan ng leksyon ni na mama? Pumikit ang matang usal nito. Nahimigan pa niyang pagkayamot sa tono nito. Mukhang sa kalasingan nito, mas nagiging matabil pa ang dila nito. At maririnig niya na ang rason kung bakit nga ba ito nandito. Humagik-hik to, tinaplos ang labi niya. Nang di pa to nakontento, kinurot niya ang ibabang labi at tinila niya to bago ito binitawan. Dahil na-report kami sa pulis at muntik pa akong damputin. Biruin mo yon? Mararanasan ko sana makulong dahil lang sa nagpa-party ako sa bahay. Humintuto at bumungis-ngis na parang ibang taong kinukwento nito. Dahil isang kahihiyan sa pamilya nito ang ginawa nito. It would be the talk of town if she will be jailed. Kung siya lang din ang magulang nito, it would be the talk of town. Paparusahan niyang babaeng to. Hindi niya hahayaang masirang inaalagaan niyang pangalan dahil lang sa kalokohan ng maging anak niya. Pinitik niya ang noon nito at kahit lasing na ito, nag-a-advise pa rin siya rito. Kaya dapat na, matanda ka na ngayon. Dapat may matutunan ka sa pagpunta mo rito. Nakita mo kung gaano kahirap pa magtrabaho para lang magkaroon sila ng sweldo, nagagastos na nila sa pang-araw-araw. Kailangan nyo ring humingi ng tawad sa mga magulang mo, sa mga nagawa mo. Ang gusto lang naman nila dapat mag-mature ka at magtrabaho na. Ang business ng magulang mo, ikaw rin ang sumunod na mamamahala dahil sa nag-iisang anak ka. Dapat din maging practical ka at huwag lustayin ang perang pinaghirapan ng magulang mo. Matanda ka na, Hazel, kaya't dapat isipin mo na rin ang kinabukasan mo. Hinaplos niya ang noon nito. I know. Usal nito tinaas ang ulo para ilapit sa mukha niya. Sa'yo ko nakita. Lahat ng ginawa ko noon sa Amerika, hindi makabuluhan kaysa sa mga nakikita kong ginagawa ko. Everything you do, it's because of your future. You work and earn money for yourself while I only spend my money like throwing garbage. Mga bagay na kapag ginamit ko lang na isang beses, ibabasura ko na. Kahit na bilhin ko yon ng thousands. Kapag naiisip ko yung mga kagagahang ginawa ko noon, nahihiya ako sa sarili ko. Inilis ito ang braso na nakasalikop sa batok niya at nahiga sa sofa. Sarkasiko itong tumawa na parang kinukutsa rin ito ang sarili. Hindi makapaniwalang nagawa nito ang mga yon. I feel embarrassed to myself, she murmured. Napangiti siya at nilagay ang hintuturo sa bibig nito para tumahimik ito. Hindi na pala niya kailangan pang tutukan ang noon nito para lang magising to. I'm glad that you realized that yourself. Wika niya at naupo sa gilid ng sofa. Your parents will be disappointed in you until you get old. When you still act like a brat, you will not remain a child forever, Hazel. Magiging magulang ka rin at paintindihan mo mga magulang mo pag anak ka na katulad ng ginagawa mo noon. Nagsasalita ka rin pala ng Ingles? Sabi nito. Pero kita namang tinanim ito sa utak ang sinabi niya dahil habang nagsasalita siya, tumatango ito. Baka sa mukha nito na naiintindihan ang kanyang punto. He chuckled and pinched her nose. Of course. Sino nga ba nagsabing hindi ako marunong? I was just teasing you when I told you that I can't understand you. At hindi ako lasing.
Pwisit kang Adonis ka? Sinabi mo pa na dudugong ilong mo dahil di ka marunong? Kinuha nito ang rice wine sa ilalim ng mesa na isang baso lang ang kulang. Nilapag nito yon sa mesa. Naningkit na ang mga matang asik nito sa kanya. Hindi na mababakas sa mukha nito ang namumungay na mata nito na nakita niya kanina. Nahalatang umaacting lang ito kanina at matino pang isip nito. Nag-a-assume siyang lasing ito dahil nakita niyang baso at walang laman ng bote sa mesa. Na ngayon alam niyang sinadya nitong ilagay doon para isipin niyang lasing ito. Bumangon ito at nanunuri na tiningnan siya. Kaya naman ngumiti lang siya rito at akmang tatayo para umiwas sa mapang-usisang mata nito. Naging maagap to at hinawakan ng kamay niya. Kaya naman niya makawala sa hawak nito pero hindi niya ginawa. Inayaan pa rin niya tong pigilan siya na umalis. Sabi ko na nga ba hindi lang guni-guni ang narinig ko noong nag-make love kayo. Totoo lahat ng mga yon. Mariing kinurot nito ang braso niya. Umamin ka nga sa akin. Hindi ka isang simpleng magsasaka lang, no? Kaya pala kahit na marami kang inupahang magsasaka sa bukid mo, walang problema sa'yo. Ano ba sa tingin mo? Hamon niya para marinig ko anong sasabihin nito. I know you're hiding something from me, she said. She narrowed her eyes as if scrutinizing him. His mouth twitched from that deep look of hers. Aaminin ko, nagtapos nga ako ng kolehiyo at para inisin ka, sinabi kong di ako marunong na salitang Ingles. At tagtagumpay ako dahil umihisok ang along mo sa inis sa akin. Natatawang wika niya. And besides, everybody knows how to speak basic English. Alam ko yan pero may iba talaga sa pananalita mo. It was full of elegance and perfection. Parang matagal mo nang ginagamit ang lengguaheng yan. Giit nito. Nagkibit balikat lamang siya at hindi nagkomento. Ano pa nga bang sasabihin niya kung may katotohanan naman ang sinabi nito? Mas mabuting itikom na lang niya ang bibig kaysa humaba na naman siya ng kasinungalingan. Madadagdagan pa ang kasalanan niya sa dalaga. Pero hindi importante sa akin ang bagay na yan basta't ang alam ko, gusto mo ako at gusto rin kita. Okay na yun sa akin. Bigla pang banat nito. Lahat ng mga walang koneksyon sa pagmamahalan natin, labas yon sa buhay nating dalawa. Yeah, I like you. Usal niya at yumuko para halikan to sa labi. But Hazel, I want to tell you something. It's about... Shh! Kung ano man ang gusto mong sabihin, naiintindihan kita. Itinago mo na marunong ka mag-Ingles at nakatapos ka para asarin ako nung una. Hindi mo kailangan magpaliwanag at mag-sorry. Putol ito sa sasabihin sana niya. Nagkamali ang babae dahil ang gusto niyang sabihin dito tungkol sa pagkatao niya. Ngayon nagtapat na siya, dapat na ring aminin niya mga sikreto niya. Pero tuwing bubuka ang bibig niya para magsalita, dinadampian siya ng halik sa labi para pigilan. Hindi nito hinayaan na ipagpatuloy niya ito. Hazel? Tinakpan nito ang bibig niya at nakakaunawang ngumiti. Don't worry, because I'm not angry. Say what you want to say for yourself. I'm glad inamin mo yan sa akin. Sabi mo rin nito. Di na importante sa akin kung ano man pang ibang sasabihin nito. Basta't ang alam ko lang mahal kita. Di na siya nagpumilit sabihin dito ang gusto niyang malaman nito. Siguro hindi pa itong time para matuklasan nito iyon or maybe maghahanap pa siya ng tamang panahon para sabihin yon. Pero kailan ba ang tamang panahon na yan? Tanong ng utak niya. Kapag narinig nito sa ibang tao, baka isa pa ito sa pag-awayan ninyo. Whatever. Baka bukas o baka naman sa makalawa. Hindi niya sigurado. Ang pagtatapat nga niya rito ng nararamdaman niya biglaan. Ito pa kayang importanteng parte ng pagkatao niya. Hindi niya masasabi rito. Isa pa sinubukan niya pero itong tumatangging pakinggan to. Adonis, alam mo ba na pagkatapos kong ma-realize na mahal kita, nasa isip ko na agad na pakilala ka sa magulang ko? Gusto kong sabihin na nahanap ko yung lalaking bumuo sa puso ko. Bulong nito. Payag ka ba na ipakilala kita sa kanila? Of course, I'm willing to meet your parents. Pero bago yon, ako munang gagawa nun. I won't let you take the first move. Saan niya? Ngayon gusto natin na pakilala ang isa't isa sa pamilya natin. Ibig sabihin ba nito may unawaan na tayo? Magkasintahan na ba tayo? Kiming bigkas ni Hazel. Kumabog ang dibdib niya habang nakatitig sa binata. Yeah, you're mine. Tugon ni Adonis. Napaluha si Hazel sa narinig. Mahigpit siyang yumakap sa binata na hinagod ang likod nito. Umaapaw niya sa kasiyahan ng buong pagkatao niya. Her eyes were shining and she felt sweet inside her heart. At ngayon nakahilig siya rito at nakatapat ang tenga niya sa dibdib nito. Narinig niya ang heartbeat nito. It was like music that only she hears and understands. Na kahit walang lyrics siyang naririnig ay para bang naiintindihan niya yon?
The meaning of it was obvious. Adonis' heartbeat is calling her name. I love you, Adonis. Tumingala siya rito. Hindi to gumante pero nabasa naman niyang sagot sa mata nito. His eyes were twinkling like a star in the night sky. Nang halikan niyang labi nito, napangiti siya nang bahagyang umawang ang labi nito. Siya man nagsimula, ito naman na nagpatuloy noon. Ilang beses silang naghalikan pero feeling niya ito na ang pinakamatamis na pinagsaluhan nilang halik. Siguro dahil aware silang hindi lang tawag ng laman ang nararamdaman nila ngayon. May halo na tong pagmamahal sa isa't isa. She hopes magtuloy-tuloy ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. Sana'y walang darating na sisira sa relasyon nila ni Adonis. Anong gagawin mo dyan? Nakangawing tanong ni Hazel kay Adonis na kumukuha ng snail sa hindi natamnan ng palay. Di alam ng dalaga anong pumasok sa utak nito. Inaya siyang pumunta rito pagkatapos sila kumain ng lunch. Akala niya maglalakad-lakad lang sila at para silang nagde-date. Subalit biglang nililis ito ang suot na pantalon hanggang sa may tuhod at lumusong ito sa palayan at kunahang plastic cellophane sa bulsa nito. Nagsimulang pumulot ng kuhol at ilagay doon. She was dumbfounded and for a second she did not utter a word. Nagawa lang niyang mahanap ang boses ng marami na itong napulot at nalagay na sa cellophane. Ngumisi si Adonis at tinaas ang pinulot niyang kuhol at nagkunwang lalagay sa bibig iyon at akmang isusubo. Nandidiring tumili siya at tinakpan ng kanyang mga mata. Narinig niyang tuwang-tuwang halakak nito. Animo masaya pa sa ginawang kalokohan nito para asarin siya. Sumilip siya sa pagitan ng mga daliri niya at nakangising nakatutok ang mata nito sa gawin niya. At parang alam nito na nakatingin siya, kaya inilapat nito sa labi niya yon as if kissing it. Kinilabutan siya sa mga mata niyang bumaba sa bibig niya at tinutup ito. I want to kiss them one by one. Muli nitong nilapit yun sa bibig at kinilabutan siya. Stop! Pasigaw na pigil pa niya sa tinakpan ng kanyang bibig. If you do that, I will not allow you to kiss me. Nakakadiri kaya. Hahalikan kita kapag tulog ka na. Hirit nito at tinuloy ang pagpulot. Samahan mo ko rito. Don't worry, I won't bite you. Kapag hahawakan mo sila, mahihiya sila at magtatago sa loob ng kanilang shell. Umiling siya at bumakas ang pagtutol sa mukha niya. Ano ba kasi ang gagawin mo dyan? Iluluto kong ulam. Tugon nito at tiningnan ang nakuha nito. I think okay na to. Nalaki ang mga mata niya at pakiramdam niya ay masusuka siya sa naging tugon nito. She would never imagine herself eating that snail. It's not even edible. She was grossed out. Di naman kita pipilitan na kainin to kung ayaw mo. Kaswal na saad nito at umahon na. Bit-bit nito ang cellophane na may lamang kuhol. Nakangiwing sinulyapan niya yon bago matigas na umiling. Doon sa bandang yon. Yakag nito kaya sumunod na siya. Akala ko ba pa pwede na yan? Takang tanong niya. May kukunin lang tayo ron. Sinulyapan siya nito saglit bago nagpatuloy sa paglalakad. Kunot ang noong sumunod pa rin siya at iniisip ko anong sadya nito na pupuntahan nila. May isang 20 meter na tinataniman ng mga gulay at doon sila pumunta na dalawa. May isang matandang babaeng naroon, binubunot ang damo sa palibot ng luyang tanim doon. Kahit mag-isa lang to, marami tong nabunutan na damo. Mabilis kasi tong gumalaw. Nang marinig nitong yabag nila, humintutot lumingon sa kanila. Adonis! Nakangiting tawag nito sa binata na mapagtanto kung sino sila. Anong ginagawa niyo rito? Inang, pwede ba akong humingi ng konting luya? Naubos na kasi yung bigay mo eh. Noong nakaraang linggo, magalang pang pakiusap ni Adonis. Lihim na kinurot niya ang likod nito dahil hindi man lang to nahiyang humingi. Oo naman, ikaw nang bahalang kumuha. Saad na matanda at tumingin sa kanya. Ngumiti siya rito at bahagyang yumuko dito. Hello po, ako po si Hazel. Girlfriend po ako ni Adonis. Kinilig siya nang siya mismo magpakilala bilang kasintahan ng binata. Sa sulok ng kanyang mga mata nakita niya ang pagngiti ni Adonis nang marinig ang pakilala niya sa kanyang sarili. Hindi to nagalit o nainis kundi malawak na ngumiti ito. Muntik pa siyang mapangawi dahil kinagatan nito ang luya na nabungkal nito kahit pa may lupa iyon. Nakita pa niyang ninginian nito yon at nilunok. Gosh, ang cute din pa niyang makilig. Ah oo, ikaw pa rin binabanggit ni Bella sa akin? Tumatangong saad nito. Po? Ako ang inang ni Bella, iha. Kung gusto mo, tawagin mo rin ako sa ganyan. Saad na matanda at gumiti. Talaga po? Sige po, hindi ko tatanggihan yan.
Tuwing bigkas niya kahit ngumiti rin to ng malawak. Kahit may kulubot ang mukha nito, makikita pa rin ang hawig nito kay Bella at Andrea, lalo na sa mata at ilong. Siguro nung kabataan nito, maganda rin to katulad ni Bella. Maraming salamat po rito, inang. Malakas sasabi ni Adonis na matapos tong makakuha ng luya. Walang anuman, Adonis. Mauna na po kaming umuwi. Paalam ni Adonis. Tumango ang inang si Bella sa kanila. Habang naglalakad sila pa uwi, napapaisip siya. Simula kasi nang pumunta siya rito, karamihan sa nasaksihan niya ay paghingi si Adonis ng gulay o ibang tanim ng mga narito. Bibigyan nila ito. Para nature na talaga ang magbigay sa mga kabari nila. At kung mag-aalok ng bayad si Adonis, tatanggi pa sila, lalo kung konti lang naman ang hihingi nito. Right, Adonis. Naalala ko na nabanggit ni Bella ang kaarawan ni Clara sa 12. Bala ko na bumili ng regalo ko para sa kanya. Saan niya? Bigla niya kasing naalala ang tungkol doon. 10 na ngayon kaya't dapat bukas tayo maghanap sa junction. Gusto kong sorpresahin ang bata. Mahilig sa toys si Clara kaya't marami siyang ganun dahil palagi siyang binibigyan ni Rigor. Ani Adonis, may naisip ka bang ireregalo sa kanya? Wala pa eh, pero I'm sure naman na may makikita tayo bukas. Tugon niya. Kung may naiisip ka, sabihin mo na sa akin ha. Wait, may pera ka ba na pambili? Meron. Ang lawak ng ngiti na tugon niya. Tinago ko sa bahay. May bigay si mama sa akin, nagkakasasin ko nung pumunta ako rito. Pero hindi naman ako bumibili ng kung ano-ano since narito ako, kaya hindi pa nababawasan. How much did she give you? Nagbilang siya sa kanyang daliri bago sumagot. 10 yata yun? Hindi ako sure. Itago mo at pera mo na lang yan. Ako na ang bibili. Hindi pwede. Dapat ako mismo ang babayad ng bibilhin ko. Agap niya. Ayaw niya to na mag-provide sa lahat ng gagastusin niya. Regalo ko yun sa bata kaya ako ang gagastos. Nang di na to nagpumilit na bayaran ito, ang bibili niyang regalo ay kontentong ngumiti siya. Ito ang nagustuhan din niya kay Adonis. Kung ayaw niya, hindi niya to pinipilit at ginigiit ang gusto nito. He will let her do what she wants and decide everything for herself. Pagka-uwi nila, hinusgahan agad nito ang kohol. Maraming beses itong ginawa iyon at nilagay sa kaldero at pinakuluan ng tubig. May lemongrass at dahon pa ng kalamansi iyon. Dinagyan din ito ng konting luya para daw maalis ang lansa. Nang kumulo na iyon, inalis pa nito ang tubig at nilagay sa strainer. Bakit may inalis ang tubig? Luto na ba yan? Kuryosong usisa pa niya. Hindi pa. Igigisa ko muna sa luya. Sagot nito bago tinimplahan. Bigla siyang natawa. Paborito mo talaga ang ginisang ulam. Sa tuwing nagluluto ay kailangan mong igisa siya. Pagbibiro niya, nagugustuhan mo naman lahat ng luto ko. Ginasa na nga rin ito ang kohol sa luya at mantika at pagkatapos ay tinakpan iyon. Tahimik lang na pinanood niya itong haluin at lagyan ng bagong iyon. Napalunok siya at natakam dahil sa bango ng niluluto nito. Kahit na busog iyon. Parang gusto niya muling kumain. Are you sure? Hindi ako matitigo kung kinain ko yan? Baka masira ang tiyan ko. Nag-aalangan pang bigkas niya. Pinatay muna nito ang kalan bago humarap sa kanya. Hey, ito ang ulam nila dito. Kahit si Clara paborito to. At huwag ka mag-alala dahil ang mga tubig sa palayan dito. Nanggagaling ang tubig ng ilog sa malaking buka sa taas ng bundok. At sa ilog kami kumukuha ng tubig ng palayan. Kahit malinis sa mga to. Wanna taste it? Alok pa nito. I would rather eat rice with bagoong than to eat that. Tanggi niya habang matigas na umiling. Di talaga niya maaatim na kainin yon. Nagkibit balikat lamang ito at naglagay na ng kuhol sa malaking mangkok. Pagkatapos ay umupo at nagsimulang kumain. Pinanood niya na mag-enjoy tong alisan ng kuhol sa shell gamit ang isang toothpick. Na makitang marami tong kinain at nakaupo pa rin, nag-atubiling kumuha siya ng isa. Habang nakamasid siya ay natakam siya. Ang tinidor ang ginamit niya para alisin ang kuhol sa shell at nakangawing isinubo yon. Nanlalaki ang mga mata niya nang malasahan niya iyon. Walang paalam na hinila niya ang mangkok kay Adonis kaya't natawa ito. Ilang minuto nagdaan, ubos na ang nasa mangkok at yung nasa palayok. Si Adonis nakaupo sa tabi niya at nakangisi sa kanya. I am so full. Usal niya at sumandal sa likod ng silya. Pwede ba magluto ka na ulit ng ganito bukas? Ikaw ba ang kumuha ng kohol? Tayong dalawa ang pupunta rito? Hirit niya pero umiling ito.
But why? Tinatamad ako. Mapang-asar na tugon pa nito. Nalukot ang mukha niya at nagdadabog na tumayo. Hinugasan niya ang kamay at nagmumog bago lumapit kay Adonis. Yumuko siya at hinalikan ang batok nito. Sa paglalambing na tinig ay bumulong siya sa tenga nito. May 3 pa yatang rubber na natira. What about if we use that tonight? Mapanghalinang anas niya. Nakalimutan mo bang pupunta tayo ng junction bukas para bumili ng regalo? Kumain ka lang ng kuhol, nakalimutan mo na? Tumatawang paalala pa nito. Lumayo siya rito at napatapik sa noo. Kanina lang pinag-uusapan nila ito pero agad na nakalimutan niya. I forgot. Matanda ka na, Hazel. Makakalimutin ka na eh. Biro ni Adonis. Mas matanda ka kaysa sa akin? Ngumisi siya at walang pakundang hinawakan niya ang pagbaba nito. Ito'y matanda na rin, sweetheart. Kaya pa ba nito? Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya at diniin sa nagising na nota nito. Humagikik siya dahil ramdam niya ang kahandaan nito. Adonis, darig pang araw pero ito, nagwawala ng alaga mo? Kinagat niya ang labi nito at napahugot to ng malalim na hininga. Sino bang gumising dyan? Hindi ba't ikaw rin? Anas nito. Bigla itong tumayo at hinaklit ang bewang niya. Hey, where are you taking me? Nagpapakipot na pumalag siya kaya pinasil nito ang isang dibdib niya. You have to take responsibility.